Napag-alaman niya na lahat ng halimaw sa loob ng building ay nawasak. Nakita mo kung sino ang gumawa nito, hindi ba? Ngumuso lang si Song sa kanya. Nagalit si Hugo, ngunit hindi niya ito ipinakita, at iniisip niya kung saan ang kanyang anak ay lumaki na. Tinanong ni Han kung magiging okay ba si Gang. Nang marinig ito ni Hugo ay agad niya itong tinanong tungkol dito kung kilala niya ito. Anong meron sa kanya? Ipinaliwanag ni Han na kasalukuyang nasa hypermarket si Lai Gang at idinagdag na nagawa niyang talunin ang Spider Queen at sinabing nagpakilala siya bilang Lai Gang. Hiniling sa kanya ni Hugo na ilarawan ang lahat ng mas detalyado. Ngunit sa sandaling iyon, ang pader ng hypermarket ay nabasag ng isang bagay o isang tao. Kami ay dinadala sa eksena ni Yang Wei, kung saan may nag-activate ng kanyang kakayahan. Sobra na raw si Gan dahil ito ang unang pagkakataon na nagkita sila sa loob ng 20 taon. At ang unang bagay, kung bakit nagpa siya si Yang Wei na gawin ay atikihin siya. Nagpa siya siyang magtanong kung paano pa siya nakaligtas sa tore. Pagkaraan ay nagtanong siya sa lalaking nasa harapan niya, at naisip niya na nakahawig ito ni Lai Gang. Ngunit sa kanyang pagtataka saan napunta ang nakakatakot na peklat mula sa kanyang mukha. Oo, at parang pamilyar ang boses niya pero iba sa dati. Isa pa, mukha siyang masyadong bata ngayon. Napabulala si Lai Gang kung bakit niya sinabi ang insulto na yun sa kanya. Kung tutuusin, nag-alala pa nga siya sandali. Ano ang sinabi ni Gan na gayahin? Sumigaw si Ian na dahil nang ahas siyang linlangin ang dakila, kung gayon kailangan niyang pagbayaran ito ng kanyang buhay. Sabay hampas ni Gang sa tiyan niya ng buong lakas at sinabing eto ang kabayaran sa panloloko ng iba, diba? Si Yang, na lumipad ng napakalayo, at sabay tumalon si Gang sa likod niya at binitukan siya sa sahig. At pagkatapos ay sinabi niya na ang bawat isa sa inyo ay dapat maturuan ng magandang aral. Paano kayo nagkasundo? Habang ako ay nakulong sa Piggy Demons Building, inilan ko ang aking relics at kayamanan. Kahit na ang testamento ay peke, hindi ba? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Papatayin ko kayong lahat. Marahil ay dapat nating ituloy ang iyong pagbitay, pagkatapos ang iyong tahanan, ang iyong sangay, ang iyong mga relics. At lahat ng iba pang mga santo. Sisirain ko lahat. Yang Wei, bakit ka natatakot at hindi pa rin naniniwala na ako ito? Ngunit naiintindihan niya na ang paraan ng pananalita at pag-uugali ay katulad niya. Malamang hindi siya nambobola, hindi man lang makilala ni Yang ang lahat ng galaw niya. Siya ba talaga si Lai Gang? Paano niya nagawang mabuhay at makabalik mula sa demonyong tore? At saka siya nagtanong, anong kalokohan ito? Kung si Lai Gang ka talaga, patunayan mo. Kasabay nito, nagsimula siyang gumamit ng kanyang mahika, 100 matalas na espada ang lumitaw sa paligid niya, at pagkatapos ay lumitaw ang isang korona sa kanyang ulo. Nakatanggap si Lai Gang ng abiso na ang sagradong esensya ng konstelasyon ng lugar, ang Jade Emperor, ay nagpahayag mismo. Kasabay nito, nagulat siya at sinabi na kahit ang sagradong nilalang ay pinarangalan siya ng pansin nito. Tinuro ng daliri niya si Gang, at sa parehong segundo, 100 kadena ang nakapulupot sa kanya, at tinanong niya kung sa palagay niya ay mahina pa rin sila, at ang kanyang susunod na spell ay daang espada. Dagdag pa niya, hindi niya maintindihan kung paano siya nakaligtas sa tore. Pagkatapos ay sinabi niya ang Sovereign Skilly Weapon. Itinutok ng Jade Emperor ang lahat ng mga espadang iyon kay Gang. Ang nakakabilib na Lai Gang na ito ay sinigawan na mamatay sa wakas. Sa sandaling iyon, isang bungkos ng mga espada ang tumusok sa kanya. Dahil dito, nabuo ang isang malaking bundok. Naisip ni Ian yon. Nagtagumpay siya. Habang papalapit sa Tower of Swords, nakakapagtaka daw na nakaalis siya sa Demonic Tower, pero nandoon pa rin ang tiwala niya. Hominin ang isang taong nakakakuha ng karanasan sa paglipas ng mga taon sa tulong ng kanilang mga tagasunod. Anong pagmamadali ang naisip mo? 20 years na tayong nakatayo, ngunit hindi yun ang kaso. Isang flash ang lumitaw mula sa Mountain of Swords. Nagulat si Yang Wei. Agad na lumipad ang isang suntok ng espada at tinamaan siya sa mukha. Napakalakas ng impact kaya nabasag ang buong bundok. Kasabay nito sinabi ni Yang Wei na siya talaga si Lai Gang. Sumagot siya na sa wakas ay nakilala siya at bumalik sa kanilang mga kaluluwa. Sa kanya napansin na pati ang kanyang sandata ay may mabahong amoy na labis na nagulat. Pagkatapos ng lahat, ang antas ng pagbabagong buhay na ito ay imposible, kahit na para sa konstelasyon ng Aquarius, na may mga kasanayan sa pagpapagaling. Naabisuhan si Lai Gang na nasa bingit na siya ng kamatayan at natugunan ang mga kondisyon para sa strength skill. Ang ika-13 kasanayan.
Dahil dito ay maaaring naging malakas siya. At iminungkahi niya na dahil narito siya, bakit hindi subukan ang isang bagong kasanayan. Ang sagradong diwa ng konstelasyon ni Ares ay nanonood kay Lai Gang sa pagkabigla at tinuligsa niya si Lai Gang. Nagtatanong, bakit buhay, pera ng sagradong nilalang ay umuulit sa pagkamangha na hindi ito dapat nangyari, pagkatapos ay ang sagradong nilalang ay nagmamadaling umatras. Habang sumisigaw ng mga kahalayan, bakit kinikilabutan si Yang Wei? Bakit iniwan siya ng kanyang sagradong diwa bago ito matapos? Sinabi ni Lai Gang na medyo maawain siya para kay Yang Wei. Kaya sakit lang ang maaring dinanas niya ngayon. At si Lai Gang mismo ang nanatiling nagtiis ng nararamdaman niya sa nakaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang mga katulong at Hugo sa gusali. Nakita nila na patay na ang lahat ng halimaw at si Hugo mismo ay nakakaramdam ng enerhiya ng isang tao sa tulong ng kanyang kakayahan. Tiningnan niya kung kaninong enerhiya yon. Ito ay kay Yang Wei. Bakit ang tanong niya, ngunit alam niya na ito ay tiyak na ginagawa ni Lai Gang. Kahit na palagi siyang gumagawa ng mga problema, ngunit ito ay sobra, nararamdaman din ng mga katulong ang kanyang aura, at sinasabi nila na ito ay napakahina. Hiniling ni Hugo na lumayo ang bawat isa at tumalon sa sahig gamit ang kanyang kamay. Sa parehong oras, sila ay nahulog sa sahig kung saan si Yang Wei naroroon. At kino-consider niya na si Lai Gang nga ang may kagagawan nito. Isang sulat ang nakapatong na naglalahad na dalhin ito sa kulungan ng pigi. Dinala kami sa sunod na eksena, nakatayo na si Lai Gang sa threshold ng mansyon ng Ares, at sinabi niya na malamang na itinatago niya ang lahat ng kanyang mga relics dito. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang isang grupo ng mga tao at mga relic. At pagkatapos ay sinabi na marahil ito ay nagpapanggap na isang kayamanan. Naamoy ni Gang ang kanyang mga relics. Napagtanto niya na ang mga damit ay kinuha sa bahay niya, ngunit ang mga armas ay peke. Bigla niyang napansin ang toothpick na ginagamit niya. Natutuwa siyang makita ito. Pagkatapos ay nagsimula ang ingay at sirena sa buong bulwagan. Lahat ng gwardya ay sumugod at pinalibutan siya. Hinihiling sa kanya na ihulog ang relic, sinabi ni Gon na kahit na ayaw niya, malamang nagagawin niya kaagad. Kinailangan niyang harapin ang lahat ng mga gwardya na may bilis ng kidlat, at sinabi niya na ang mga lumang bagay ay mas mahusay. At pagkatapos ay sinabi niya na ito ay mabuti upang makita siya muli. Ito ay isang banatan. Ang abiso ay nagsabi na ito ay isang relic, isang slime na maaaring muling likhain ang anuman. Ang mga kondisyon para sa kasanayan sa paggawaan ng paggawa ay natugunan. Ngayon ay makakagawa na siya ng 17 square foot workshop dahil na-unlock na ang mga nakatagong kakayahan. Kaya niyang ibigay sa slime ball ang kanyang katangian. Iminungkahi ni Gang na pumunta ang slug sa exit, ngunit bigla niyang naramdaman ang malakas na aura ng relic ng Aries Constellation. Pagkatapos ay sinabi niya na sayang naman kung pag-alis siya nang wala siyang nakukuha. At nagpa siya na buksan ang pinto doon. Dumating na si Hugo ng mga oras na iyon. At nakita niya na ang lahat ng mga tao ay tumetakas mula roon. Nagmamakaawa siya kay Gang na huminto na. Nang mapansin na lumabas si Gang na may dalang malaking bag, at tila ito ay relics. Tapos sinigaw niya ang pangalan niya at umiiyak na tumakbo papunta sa kanya. Nakangiting hinintay siya ni Gang at sinabi yun sa ngalan ng lumang pagkakaibigan, ngunit napagkamalan siya ni Hugo na ang lalaking nakatayo sa tabi niya, at nagsimula siyang sumigaw na dahil siya ay buhay sa oras na ito, at nagkatagpo na sila. At tinanong niya ako kung ano ang sakit ng kanyang binti, paano siya nakabalik dito. At kung saan siya naroon sa lahat ng oras na ito, nagalit si Gang at buong lakas niyang ibinagsak ang sarili dito, na nagsasabing, paano mo nalilito ang mukha ng isang tao? Sinabi ba niyang gusto niyang mamatay dahil pinagkakaguluhan siya ng iba? Pagkatapos ay nakita ni Hugo ang isang slime at sinabi ni Lai Gang na tila gusto pa ni Tikso ng isa pang pambubugbog. Ngunit labis na natuwa si Hugo na makita siya. Pumunta siya kay Gang para sa isang yakap sa kanya, nakatayo na lumuluha, sinabi na siya ay buhay. At siya ba talaga si Lai Gang? Tuwang-tuwa din si Gang na makita siya, pero galit pa rin ito sa kanya, kaya sinuntok niya ito sa tiyan. At pagkatapos ay tinanong siya kung bakit siya ganon. Napansin ni Hugo na tiyak na siya yon. Biglang nahayag ang sagradong diwa ni Hugo. Ito ay si Lai Gang, katulad ni Hugo mismo. Laking gulat nilang dalawa. Bakit bigla niyang naisip ang bisitahin siya? Naisip ito ng Diyos na si Hugo. Pareho silang nakatingin sa kanya at hindi maintindihan ang gusto nila.
Ang sagradong nilalang na si Apollo ay nagdududa sa katotohanan ng kaligtasan ni Lai Gang at nag-aalok na i-verify ito. Tinanong siya ni Hugo kung paano niya ito gagawin. Ang sagradong nilalang na si Apollo ay tinutok ang kanyang arrow na sinasabing ang sagradong lira. Magiging malinaw ang lahat kapag binaril ko siya. Sabi ni Lai Gang, tanggalin na lang daw niya ang hamak na entity na ito. Kung tutuusin, kapag nakatagpo siya ng isang tao, ang una niyang gagawin ay pagtutok ng sandatas sa kanya. Sinubukan ni Hugo na pakalmayan silang dalawa at sinabihan si Lai Gang na huwag isipin ito. Ayos lang, hindi niya sinasadyang masaktan siya. Sabi ni Gang, nagsasalita ka ba? Well, dapat nating ipagpatuloy kung saan tayo nagsimula. Hindi maalala ni Hugo kung paano nagsimula ang kanilang pagkikita, ngunit ipinaalala sa ni Gang na papatayin niya siya. At sinabi niya na nang siya ay bumalik mula sa Demon Tower, nalaman niya na ang kanyang bahay ay naibenta, ang kanyang ari-arian na inilon. At lahat ng relics ay nawala sa kung saan. At sabi niya, dapat niya akong suntukin ng isang beses. Pagkatapos ay tumama ito sa ulo ni Hugo. Pareho siyang masaya na wala na talaga ito, pero galit din sa sobrang lakas ng pagkakatama nito sa kanya. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga gwardya ay tumakbo palabas ng gusali at sumisigaw upang hanapin ang magnanakaw. Kailangan nilang ibalik ang mga relics. Naalala ni Gang na hinahabol pala siya. Tinanong siya ni Hugo kung ano ang ninakaw niya. Itinuro niya ang isang malaking bag at nagsabi ng isang pares ng mga trinket. Si Hugo ay natakot na ninakaw niya ang mga relics mula sa mga Yangwei Vault. Pero astig, ang sabi ni Hugo. Sabi ng mga guards kailangan siyang sunggaban ngayon? Sinabi ng head guard na hindi nila siya mahawakan, at sinabi niya na ang magnanakaw ay tiyak na magiging masyadong matigas para sa kanya, kahit na iniisip ng bawat isa na siya ay medyo malakas. Bigla nilang napansin ang isang malaking avatar na lumilipad palabas mula sa likod ng isang gusali. Sabi ng head guard nandito na siya. Isang malaking pole ang dumaong, at ito ang avatar ng Air Cantillation. Ang Beast of Plenty Pichu. Naabisuhan si Lai Gang na ito ang avatar ni Aris at ang kanyang pera, kasama ang mga relics, na maaaring nakawin. Ang avatar ay nagsimulang umungol sa kanila ng matindi. Sa sobrang takot, hindi na alam ni Hugo ang gagawin. Kaya iminumungkahi niya na iwanan na lang nila ang lahat. Sinabihan siya ni Gang na tumayo lang doon at manood dahil may plano siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang alagang slime na mag-transform sa isang kutsilyo. Nagsimula siyang magbago at nagawa niyang gawin ang hawakan. At sa lalong madaling panahon ang talem mismong si Gang na nakatingin sa kanya, napagtanto na hindi siya angkop para sa isang pakikipaglaban sa avatar sa estado na ito. Sa makatuwid, hiniling niyang ipakita ang totoong anyo nito, simulang bigyan ng kutsilyo ng kapangyarihan nito. Tinamaan ng kidlat ang kutsilyo at naging malaking espada. Ang awakened relic ay makikita ang lahat ng future's aura. Ang relics ay nakakuha ng mas maraming nakamamatay na istatistika salamat sa Snake Hunter sharpness na tumaas. Ang lakas ng epekto ng mga blades ay nadagdagan. Nakatanggap si Gang ng power-up na 13 strength skill kaya nakikita na niya ngayon ang mga kahinaan ng kalaban. Natuklasan niya ang landas ng kamatayan. Nagulat siya nang makatuklas muli ng bagong kasanayan. Kaya napagpasyahan siyang gamitin ito kaagad. Nakita niya ang mga kahinaan ng kalaban. Tumalon siya sa kanya at sinabi niyang makakahiwalay highway na siya ng konti. Nakatayo lang roon si Hugo at nakatitig sa kanya, iniisip na estilo niya na ihagis ang sarili sa kalaban ng walang pagdadalawang isip. Siya ay nagtagumpay sa mga hadlang sa kabila ng kanyang kawalang ingat, si Hugo ay napakasaya na bumalik ang kanyang kaibigan. Biglang, ipinako ng avatar si Lig Gang sa sahig gamit ang kanyang paa. Si Hugo ay sumisigaw sa takot kay Gang sa sandaling iyon mula sa ilalim ng paa ng avatar na ito. Kinagagalit ni Gang kung ano ang sinigaw ni Hugo. Walang kwenta, muntik na akong mamatay dito sa amoy ng baboy na ito. Sigaw ka pa ng sigaw. Pero ngayon naman ang turn ko. Agad na naputol ang paa ng monsters. Ang avatar ay nagsimulang umungol sa sakit. At nagsimulang gamitin ni Gang ang kanyang kakayahan, na sumisipsip ng lahat ng halaga na nasa loob na saklaw ng halimaw. Sinabi niya na may panunuya, na dapat ay tahimik ang avatar, ngunit ngayon ay hindi siya makakaligtas ng walang parusa. Sinimulan ni Gang ang kanyang kakayahan. Ang linya ng mga Ophiuchus. Ang pagkakaroon ng isang light cut ay dapat na sapat. Itinaas niya ang kanyang espada at tinamaan ang avatar. Isang malaking shockwave ang ibinato sa kanya.
Tumagos ito sa kanya at ang buong gusali, na bawat nakapaligid sa kanila ay nabigla sa kapangyarihan. Umalis ang impact malaking marka sa lupa. Nagulat si Hugo dahil ang ganitong kapangyarihan ay maihahambing sa kung ano ang mayroon siya sa kanyang kalakasan. Tinalo ni Gang ang avatar. Ang kanyang karanasan sa banal na trono ay nadagdagan. Tinanong ng notification kung gusto niya ang Beast of Plenty bilang avatar niya. Natitiyak ni Gang na 12 santo lamang ang makakakuha ng mga avatar na humipo sa avatar. Agad itong nabuhayan at nagbago pa ang anyo. Nagpakita ito ng mga pakpak. Ang Pichu Beast ay naging avatar ng Off-Future Constellation. Ang Beast of Plenty ay lumiit sa laki upang yakapin ang bago nitong amo. Sinabi ni Gang na magiging mahusay na gamitin ito bilang isang imbakan para sa kanyang mga relics. Naisip ni Hugo kung kumuha ba siya ng avatar sa ibang branch. Kailan pa niya nagawang magkaroon ng ganoong kasanayan mula noong siya ay bumalik? Ang abiso ay nagsabi kang Gang na maaari niyang bigyan ng bagong pangalan ang hayop. Sabay sigaw niya, na ito ang Peggy Bank. Pagkaraan ay dinala siya sa mansyon ni Hugo, kung saan tinawag siya ni Gang na traidor. Nagalit si Hugo sa mga salitang ito at sumigaw. May ideya ba siya kung gaano siya nag-aalala? Tapos, sabi ng isang frustrated na si Gang, habang nakakulong ang kaibigan mo sa tore, nagpakasal ka, bumuo ng pamilya at nag-enjoy sa buhay bilang traidor. Sa ngayon, ang ilang mga tao ay kailangang dumaan sa sakit at pagdurusa na maihahambing sa mga pahirap sa impyerno. Ang kanyang kaibigan ay masaya habang papalayo ang masasayang araw niya. Hindi man lang sinubukang hanapin ang nawawala mong kaibigan. Ganyan ba ang ginagawa ng magkakaibigan? Bumalik ako after 20 years. Pero hindi mo man lang ako nakilala? Sumasang-ayon ako. Bahagyang nagbago ang hitsura, ngunit ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapahina sa akin. Iyon ba ang dahilan kung bakit gusto kong bumalik? Ang mga salitang ito ay naantig at ikinagalit ni Hugo sa parehong oras, pagkatapos ay idinagdag ni Gang na hindi siya mag-abala sa kanyang presensya at pagpunta dito. Sinabi ni Hugo na ayos lang. Maaari siyang magpalipas ng gabi sa kanyang bahay, ngunit mag-isa pa rin siyang nakatira. Sinimulan niyang hampasin si Gang sa likod at humingi ng paumanhin na hindi na niya dapat sinabi. At siya ay dapat na magsaya sa pamamagitan ng insinuating na diborsyo at hindi tulad ng isang trahedya sa mga araw na ito. Sumigaw si Hugo na hindi siya hiwalay sa kanyang asawa, bago pa man siya makatapos, nagpasya siyang ibahin ang usapan. At tinanong niya kung ano ang nangyayari sa loob ng Demon Tower. Alam ni Hugo na hindi na dapat pag-usapan pa ito. Ngunit ayon kina Sun Ye at Yunho, na labis na humahanga kay Lai Gang. At pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano sa kanyang bahagi na siya ay nanatili sa labas sa panahon ng pagsalakay upang mapigil ang mga papasok na puwersa ng halimaw. At sa makatuwid ay hindi alam kung ano ang nangyari sa loob. At tinanong niya kung bakit siya bumalik na may pulang mata. Sumagot si Gang na ito ay isang nakakaiyak na kwento. Sinaksak nila siya sa likod at iniwan sa tore. Isa itong bitag, na dinudumog ng hindi mabilang na sangkawan ng mga mapang akit at kabilang sa mga sangkawan ng mga halimaw na ito, ang Red Eye, na inakala niyang patay na, ay nabuhay muli. Laking gulat ni Hugo na na-revive niya si Gang, hindi raw niya totoong katawan ang nakita nila sa raid. Ang tunay na anyo ay nakatago sa kaloob-looban, at kahit na nagawa niyang manalo sa kanya, ang pangunahing problema ay hindi ang Red-Eyed. Ngunit ang administrador ng tore ng paulit-ulit. Binuhay niya ang lahat ng mga Drake na napatay niya. Pinutol niya ang bawat isa sa kanila. Ngunit sa isang punto, siya ay dinaig ng pakiramdam na hindi siya makakawala sa kanilang buhay. Matapos tapusin ang huli sa kanila, bumagsak siya sa lupa dahil sa pagod. At idinagdag niya na kung ang kanyang memorya at damdamin ay hindi magbabago sa sandaling iyon, siya ay patay na. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nalaman niyang nasa labas na siya ng tore. Sa sandaling iyon, napuno siya ng kakaibang enerhiya. At isa lang daw ang masisiguro niya. Alam ng hamak na sumaksak sa kanya sa likod ang istruktura ng tore. Inihagis niya ito sa mga drawer, then na para bang alam niya ang naghihintay sa kanya doon. Buong kumpiyansa niyang sinabi na maya-maya ay makakarating siya sa mga naglaan ng kanyang ari-arian para sa kanilang sarili. Ngunit ang hamak na sumaksak sa kanya sa likod ay tatanggap ng espesyal na parusa. At para magawa ito, kailangan niyang maghanda. Bueno, sa parehong oras, nagsimula siyang lumikha ng magagandang kagamitan. Tumawag siya para sa isang workshop at nagsimulang gamitin ang mga materyales sa paggawa nito.
Kabilang sa mga ito ang Spider Queen Core, na sumisipsip ng magic ng target. Ito ay dumating sa contact na may isang kasawian-inducing fragment, pinatataas ang pagkakataon ng tagumpay sa crafting at kaakit-akit na mga item, pinapanatili ang lahat ng ito sa paglikha ng shell. Naisip niya na ihalo na lang niya ito ng buo, at idinagdag niya ang mga materyales na ito sa larwang kabayo. Lumiwanag ang bahay na may mga epekto sa paggawa ng item. Isang bagong entity ang muling ginawa. Isa itong Peking Crimson Horse. Kung isusulat mo ang pangalan ng isang tao sa isang kabayo, ang mahiwagang kapangyarihan ng mga humipo dito ay dadaloy mula sa may-ari ng pangalan. Sinasabi ni Gang na ang mga relic na may sariling mga entity ay kayang mag-evolve sa kanilang sarili. Nagulat si Hugo at tinapik pa siya. At pagkatapos ay sinabi niya na bagaman ito ay napakahalaga, ngunit ang disenyo ay kasuklam-suklam. Sinigawan siya ni Gang, dahil napakaraming materyal ang kanyang ginastos sa paggawa ng kabayong ito. Dagdag pa niya, sa mga natitira pang materyales, ay may gusto siyang gawin para sa kanya. Pero ngayon ay ayaw niya agad pumunta, sabi ng isang eleganteng disenyo. Isa kang master craftsman sa paggawa ng magagandang relics. Sa pamamagitan ng mga basura, sinadya lang ang sarili kong kawalan ng kakayahan na maramdaman ang buong estetik ng bagay na iyong nilikha. Natahimik si Gang at sinabing babantayan niya ang kanyang pag-uugali. At ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay kahit papaano ay akitin ang lahat ng mga santo. Tinanong siya ni Hugo kung paano niya ito gagawin, dahil malabong magdesisyon ang ibang mga konstelasyon na umalis sa kanilang mga destination. Sabi ni Gang sapat na yun at naglabas ng isang gintong kahon. Ito ay isang royal relic, isang imbakan ng Golden Fleece. Pinapayagan ka nitong mag-imbak ng mga item sa anumang laki. Kung magbabayad ka ng isang tiyak na presyo, maaari mong i-multiply ang bilang ng mga item sa loob. Sinabi ni Hugo na ang mga royal relics ay ang pinakamahalagang artifact na matatagpuan lamang. Tinanong siya ni Hugo kung paano niya nakuha ang isang bagay na tulad nito. Dahil si Yang Wei lamang ang may access dito? Sinabi ni Gang na dahil si Hugo ay isang pulubing Saint Constellation, dinala niya ang bagay na ito upang gamitin bilang isang petaka. Nagalit si Hugo at sumigaw dahil sa kakaibang pagtawag sa kanyang konstelasyon. Sinabi ni Gang na ang mataas na kalidad na mga relics ay nangangailangan ng mas maraming materyales kaysa sa mga ordinaryong. Sa pamamagitan nito, maaari siyang makabuo ng mga bagong materyales at mula sa mga ito ay makakayanan niyang lumikha ng toneladang high-rank relics. Tinanong ni Hugo kung paano. Dahil may isang tao dito na maaaring mag-activate nito. Tinanong ni Gang kung bakit hindi magawa ni Hugo. Sigaw niya na ang senyales niya ay Sagittarius. Napayuko silang dalawa. Sabi ng bida, feeling niya pwede na silang mag-activate. Sinabi ng isang kaibigan na imposible ito at kailangan nilang maghanap ng ibang paraan. Sinabi ni Gang na nagsumite na siya ng kahilingan sa news network. Nakipaghiwalay ito kay Hugo at tinanong niya ulit, ano ang ginawa niya? Nagkunwaring hindi napapansin ni Gang, sigaw at tanong ni Hugo, ano ang ipinadala niya sa news network? Malamang, sinabi ni Gang. At takot na takot si Hugo. Samantala dinala kami sa asul na bahay sa South Korea. Sinabi ng isa sa mga nakaupo doon na labis silang nadisgrasya dahil hindi nila kayang harapin ang kahit isang gagamba. At idinagdag niya na dapat silang magpatuloy sa pagbebenta ng mga anteng-anteng. Bakit hindi sila makisali sa mga nakakaakit na labanang ito? Si Bishop Leo Oliver yun. Sinabihan siyang ewas ang gumawa ng mga ganitong pahayag. Sumagot si Oliver na narinig niya na ang Spider Queen ay pinatay ng hindi kilalang bata. Hindi kaya si Laigang iyon na bumangon sa kanyang kamtayan? Saad ni Oliver, may nagbasag ng baso sabay sigaw ng sapat na. Pagkatapos ay bumaling siya kay Oliver at sinabing tiyak na kinikilig siya sa mga nagawa ni Laigang. Sabi ni Sung Hayek, tugon naman ni Oliver, what's a big deal kay Laigang? Hindi nahihirapan si Gang na sirain ang malaking bagay na ito. At hindi ba niya nakita ang video na yon mula sa pagsunog sa Russia? Sinabi ni Sung Hayek na ito ay dahil pinalakas siya ng ibang mga santo. At dinala din nila sa kanya ang pinakamahusay na mga sandata sa komportableng kondisyon. Kahit sila ay gumawa ng mas mahusay. Tumawa si Oliver at sinabing hindi nila nakuha ang gagamba. Dahil hindi sila nabigyan ng mga magandang kondisyon ni Sung Hayek, kahit na may magawa silang maganda. Sinabi ni Sung Hayek na nanginginig ang boses. Kung ang ibig mong sabihin ay ang reyna ng gagamba, at ang tuluyang nawasak natin. Ang kambal na sangay, ang presyo ay ang buhay ng isang S-rank Templar.
Tinawag silang mahirap ni Oliver dahil malaki ang binayaran nila at gusto niyang makipagkamay sa kawawang yun. Ngunit sayang, ito ay kailangang maghukay sa tiyan ng halimaw. Nag-alab ng galit ang dalawa. Ang lalaking nakaupo sa tabi niya at narinig ang lahat ng ito, at nagtaka kung kailan ang Blue House ay naging lungga ng mga hamak na ito. Lumipad ang isang alipin sa kanilang opisina at sinabing may apurahang ulat at hiniling sa kanila na buksan ang balita. Sa broadcast ng balita, mayroon kaming emergency power-up. Ang aming channel ng balita ay nakatanggap lamang ng isang mahiwagang pakete. Nasa loob ang mga larawan ng banal na tanda ni Ares Yang Wei. At isa ring maikling mensahe. Ang mga tala ay nagsabing bumalik ako ayon sa mga resulta ng mga pagsusulit, ang sulat kamay ay 79%, na katulad ng sa nawawalang bayani, na si Lei Gang. Bumalik kami sa bahay ni Hugo kung saan siya nakatayo doon na galit at tinanong si Gang kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagpapadala sa kanila ng ganitong balita. Tapos sabi na nonsense na announcement lang daw at ipinaalam niya na malapit na rin ang ulo nila sa plato niya. Sigaw ni Hugo sa kanya para sabihing hindi sapat ang atensyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagkamatay ni Yang Wei ay isa ng malaking problema sa sarili nito. Ngunit nagpa siya si Gang na pilalain ang mga bagay sa mensaheng ito. Nilingan siya ni Gang at sinabing hindi patay si Yang Wei, at tiyak din na hindi siya buhay. Takot na takot si Hugo. Dahil naglabas ng laruan si Gang at sinabing ito ay si Yang Wei. Bakit ang daming tinatawag na Yang Wei? Hindi alam ni Hugo ang sasabihin. Humiwalay lang ang laruan dito. Sinabi ni Gang na dahil sa mga kamakailang laban, ang lahat ng kanyang mga kasanayan ay bahagyang umunlad at nagawa niyang makulong si Yang Wei sa katawan ng astral sa larwang ito. Hindi rin sigurado si Hugo na posible yon. Sinabi ni Gang na hindi ito ang pinakamahalagang bagay at iniabot sa kanya ang punyal. At pagkatapos ay sinabi niya na ito ay ang parehong punyal na nakaipit sa kanyang likod. Ang sandata na naging sanhi ng kanyang pagkakakulong. Tiningnan ito ni Hugo at napagtanto na ito ang punyal na halos naging sanhi ng pagkamatay ni Gang. Ayon sa hugis nito, ang punyal na ito ay malayo sa pinakakaraniwan. At sinabi niya na kung iyon ang nakasugat sa kanya, tiyak na hindi ito kay Yang. At si Gang ay nakatayo na may malisyosong ngiti na iniunat ang laruan at sinabing malamang na dapat siyang humingi ng tawad sa kanya. At pagkatapos ay sinabi niya na pupunta siya sa shopping complex. Tinanong ni Hugo kung bakit siya pupunta doon. Ipinakita niya ang laruan na may nakasulat na pigi, na nakakita siya ng isang talem na may katulad na hugis doon. At pagkatapos ay humingi si Gang ng damit kay Hugo. Pagkatapos magpalit ng damit, sinabi niya sa number 2 na alipin na protektahan ang bahay. Tinanong ni Hugo kung bakit ang pangalawa. Ibig sabihin ay mayroon siyang una. Pagkaalis niya, sabi niya, babalik muna ako. Nagalit si Hugo. Samantala sa mansion ng Aris, mayroong isang grupo ng mga katulong na nag-iikot sa pagsisiyasat sa lugar na ito. Pagkatapos ay tila ang pangunahing isa ay nagsabi na, tulad ng inaasahan, ang konstelasyon ng Aris ay wala doon. At ang aura ng sagradong kakanyahan ay hindi rin nararamdaman. Ang batang babae na nagwiwisik ng tubig, nagtanong kung saan siya maaaring pumunta. Ito ang banal na tanda ng Aquarius. Sinira ni Sophie ang katulong, sabi. Marahil ay kinuha niya ang kanyang mga ari-arian at sadyang nawala kung saan. Sinabi ni Sophie na kung sinasadya niyang makipagdeal sa mga santo ng palihim mula sa akin. Kung gayon ang mga bagay ay magiging mas problema. Iniisip niya kung saan kaya nagpunta ang matabang kalbo. Ang mga tauhan ay nag-isip na maaaring ito ay dahil dinukot ni Gang si Yang. Tawa ng tawa si Sophie at sinabing napakabiro. Sumagot ang alipin na labis niyang ikinalulungkot, ngunit sinabi ng hindi nag-iisip. Sumagot si Sophie na maayos ang lahat. Bibisitahin nila ang shopping complex gaya ng naplano kanina. Kailangan nilang magkaroon ng oras upang mapupuksa ang mga hindi kinakailangang mga relics. At maghanda ng pera para sa auction ng drachma. Pumasok ang isang katulong sa kanyang banyo at sinabing may problema sila. Isa pang santo ang lalahok sa auction. Inilipat kami sa gym kung saan dalawang lalaki ang nagsabing si Mr. Stephen. Nakatanggap kami ng impormasyon na ang isang relic na kabilang kay Lei Gang ay isusubasta. Agad na inihagis ni Stephen ang kanyang barbell nang marinig niya ito, at sinabi niya na sa wakas ay dumating na ang kanyang oras. Dapat nilang kunin ang relic na ito ay dinala pabalik sa isang eskinita kung saan nag-teleport si Song Ye at Lei Gang. Ang mga teleporter ay mahal gamitin, ngunit magagawa nila ito ng libre. Dinala sila sa relic trading complex.
Nagpasalamat si Don, kailangan daw talaga niya ng expert at nag-volunteer siya na tumulong sa paghahanap ng SS na rankang isa. Lagi raw siyang masaya na tumulong. Ngunit ang pag-alala sa mga salita ni Song Hae-ik, alam mo, ang taong pumatay sa Spider Queen. Hindi mo ba siya kinukuha sa amin sa anumang halaga? Handa kaming tuparin ang anumang kondisyon. Tinitingnan ko ang aking telepono kung saan nagsusulat ang amo na dapat siyang mag-recruit sa kanya at mag-aalok sila sa kanya ng isang itim na card, isang libreng teleport magpakailanman at isang napakapakipakinabang na kontrata. Nakita ito ni Gang at tinanong niya kung bakit siya iniistorbo ng kanyang amo kahit noong nakaraang insidente sa hypermarket, iniabot niya ang kanyang kamay na may dalang punyal, sinabi niya na ibinabalik niya ito, sinabi na ito ay malaking tulong sa pakikipaglaban sa mga surot. Ang punyal na ito ay kagustuhan ni Janos na napakataas ng level. Sinabi ni Song Ye na pakiramdam niya ay nasira siya pagkatapos ng labanang yon. Sinabi ni Gang na ganap na niyang naibalik ito. Ang kahusayan ay bahagyang nagbago. Nagpasalamat si Song sa kanya. Dumating sila sa isang SS rank appraiser. Nagulat ang mga tao sa paligid na mapupunta ang ganoong tao sa ganoong lugar. Ito ang banal na tanda ni Aquarius, si Sophie Mart, nang makarating siya sa pintuan. Sinabi niya na gusto niyang mag-alis ng ilang mga relic bago magsimula ang auction. Ang sabi ng security guard ay labis siyang nanghinayang, ngunit sa ngayon, ang appraiser ay abala sa ibang kliyente. Sa isip niya, galit na galit siya at inisip kung paano sila nang ahas na pagsilbihan ng iba kapag narito na siya. Ngunit sinabi niya na willing siya mag-entay. Sa pagtatakang kung sino ang nauna na yon. Napatingin si Gang sa mga relics at sinabing ang gusaling ito ay puno ng SA rank player na mga relics. Ang mga presyo ay tama lamang para sa kanyang ranggo. Tanong ng appraiser kay Song kung sino ang gumawa nito, sumigaw si Gang na gawa niya ito. Nagsimulang magtanong ang appraiser kung may kaugnayan ba siya kay Lai Gang. Sumagot si Song Jae na ginagaya lang ng taong ito si Lai Gang. Hiniling ni Gang na mapag-isa sila, saglit. May ilang tanong siya sa kliyente. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano siya nauugnay kay Lai Gang. Tanong ni Gang, kung ano ang bagay. Sinabi ni Gang na maraming tao ang hindi nakakaalam nito. Dahil sikat si Lee Gang sa kanyang martial skills, ngunit isa rin siyang skilled needlewoman. At nakakamangha ang relic na dala nila. Marami na siyang nakitang peke noon, ngunit iba ang estatwa na ito. Ang kanyang bituka ay nagsasabi sa kanya na yun si Lai Gang mismo ang may hawak nito. Tanong ni Gang, mukhang maraming alam si Mr. Jin tungkol kay Lee Gang. Sabi naman ni Jin, syempre dahil paborito niyang estudyante, tinanong ni Gang kung ano. At nagtaka kung bakit siya namumula. Sa kunaang naisip ni Gang naisip tungkol sa kung paanong siya ay hindi matandaan na may anumang mga mag-aaral. Sinabi ni Jin na sa edad niya, malabong matrain ang bida na si Lai Gang personally. Sinabi ni Jin na nakakamangha talaga ang gawaing ito. Dahil halos maniwala ang appraiser sa authenticity nito. Nag-isip si Gang kung dapat ba siyang suday appraiser na lang bilang panloloko. Hiniling ng appraiser sa bayani na tingnan ang bagay na natanggap niya nang makilala siya bilang alagad ni Lai Gang, nakilala agad ng bida ang notebook na minsang nawala. Naguguluhan si Gang sa revelasyon na ito kung saan ay sumunod sa kanya kahit saan sa China. Samantala, maluhaluhang ikinwento ni Jin kung paanong si Lai Gang ay tunay na taong may magandang pakiramdam sa kagandahan. Sinabi ni Jin na minsan ay nagkaroon pa siya ng karangalan na makilala. Alam kung paano. Isang araw, biglang nawala si Gang, naiwan ito sa kanyang tahanan. Pakiramdam niya na nawala yung notebook niya. Pero ninakaw pala ng lalaki ang notebook niya. Sinabi ni Jin na hindi niya makita ang sulat kamay, ngunit sigurado siya na maraming magagandang ideya ang nakatago sa notebook na ito. Tuwang-tuwa siya na nagmana siya ng ganito. Sa katunayan, ito ay isang listahan ng mga biktima ni Lai Gang. Naisip ng bida na pagkatapos ng kanyang pagmulat, palagi siyang nakakakuha ng impormasyon sa kanyang ipinaglalaban. Ngunit dahil ang taong ito ay isang ranggo ng SS Awakened, naniniwala si Gang na si Jin ay makakakuha ng higit pang impormasyon. Ibinigay ni Jin ang notebook at sinabing naisip niya na ito ay mas mahusay na magsilbi sa batang talentado kaysa ekip niya ito. Pagsisinungaling niya. Naisip ni Gang na ito ay mahusay dahil ang notebook ay ang kanyang pinakaunang mga sketch, kaya siya ay lubos na nabalisa nang mawala ito. Nakatanggap siya ng notification na nagre-react ang dormant magic ng notebook sa aura ng may-ari nito. Sa ilalim ng impluwensya ng magic power ng Ophiuchi, ang notebook ay naging relic. Sigaw ni Jin at sinabing memory type relic ito.
Sabi niya na parang nilagyan ng spell ni Lai Gang ang relics noong nabubuhay pa siya. Biglang may pumasok at nagpaalam kay Mr. Jin na sila ay nasa malaking problema. Sabi ng isang subordinate na may naghihintay na santo sa labas. Maangas na kinagat ni Jin ang kanyang dila at sinabing nagkakagulo sila sa wala. Samantala, nakatayo sa labas si Sophie. Nagtataka siya kung bakit ang taong iyon ay pirmis na nakatingin sa kanya. Tumayo si Sungji sa karamihan at inisip kung hindi lang sa mga opisyal na pagpupulong dumating si Sophie. Tila sa kanya na siya ay masyadong maislan para sa gayong mga pamamasyal. Masyado na kaming naghintay, sabi ni Sophie mula sa pintuan na naghihintay. Sayang ang oras. Naisip niya na dapat siyang pumasok doon at personal na magmadali at pabilisin sila. Kasabay nito, nagalit siya dahil sa kanyang opinyon, dapat bilhin ng appraiser ang kanilang mga relics sa magandang presyo para magkaroon sila ng sapat na pananalapi. Sa dragma auction, sinabi sa kanya na may customer pa sa loob. Gayunpaman, iniisip niya kung anong uri ng kliyente ang mayroon sila na hindi nila siya masyadong iniisip. Gusto niyang payagang tingnan ang nakangisi nitong mukha. Tapos nakakita niya si Lai Gang. Bigla siyang nagulat. Tumingin siya sa kanya at naisip niya kung gaano siya kaguwapo. Gusto lang niyang tingnan siya ng malapitan. Gayunpaman, pagkatapos ay nakakita siya ng isang malaking ahas. Gulat na gulat ang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, napaluhod siya. Tinanong nila siya kung okay lang siya. Iniisip ni Sophie kung anong uri ng nakakatakot na aura ang naramdaman niya. Pakiramdam niya ay nakapulupot ang daan-daang makamandag na ahas sa kanyang katawan. Napagtanto niya na kailangan niyang makaalis dito sa lalong madaling panahon. Nagtaka si Jin kung bakit siya biglang tumakas. Mukhang hindi maganda ang lagay niya. Isang abiso ay dumating na ang isang subordinate ng isa pang sagradong entity, ay naglakas loob na lapitan ang isang Ophiuchus. Ang kabanalan ng kalaban ay inilipat sa Ophiuchus at ang kasalukuyang rate ay 35%. Naisip ni Gang na kung ang divinity ay hindi katulad ng magic, at ang power entity ay ang sagradong kapangyarihan na kinakailangan. Upang mapanatili ang kapangyarihan ng isang sagradong nilalang na maaaring magnakaw ng pagkadiyos mula sa mga tagasunod ng ibang sangay. Kung ang halaga ay bumaba sa zero, ang sagradong trono ay magsisimulang mawala ng kapangyarihan nito. Sa kasong ito, si Gang ay magiging mahina. Nagulat si Gang na may mga ganyang mekaniko. Tinanong ni Gang si Jin kung ang babaeng kakapasok lang ay santo. Tinanong ni Jin kung hindi alam ng bida ang kanyang mukha, kahit na itinampok siya sa lahat ng mga balita tungkol sa mga banal, sinabi ng lalaki na ito ay sinira ni Sophie ang banal na tanda ng Aquarius. Tumawa ng malakas ang bayani at sinabing nagulat siya na ang bawat isa ay nasasabik sa santo, ngunit siya ang santo. Kasabay nito, iniisip ni Gang na nagbago na si Sophie. Hindi nakapagtataka na hindi agad siya nakilala ni Gang. Bagamat siya ay palaging maganda, at ngayon siya ay mas mahusay. Ngunit kahit na nagbago ang kanyang hitsura, nandoon pa rin ang kanyang bulok na munting kaluluwa. Sinabi ni Jin na kung pagsasama-samahin mo ang mga kategorya ng mga bagay na hinahamak niya, tulad ng isda, buto, peste, at dumi sa alkantarilya, magiging peste si Sophie. Ayaw daw niya kasing isipin na tao siya dahil para sa kanya, mas mahalaga ang kondisyon ng balat niya kaysa buhay ng tao. Sinabi ni Jin na hindi niya maintindihan kung bakit iniisip ng bawat isa na siya ay isang santo ng awa at pagsasakripisyo sa sarili. Sinabi niya na siya ay talagang may napakakulit at makasarili na personalidad. Nagulat at sinabi ni Jin ay may sapat na kaalaman. Sinabi ni Jin na minsan ay binigyan niya si Mr. Gang ng healing aid. At sa ilalim ng pagkakatala, sinubukan niyang kamkamin ang lahat ng pag-aari ni Lai Gang. Na tinarget din ng ibang mga santo. Kaya nahulog ang usapin sa mga kamay ng gobyerno. Iniisip ni Gang kung sinusubukan nilang alisin ang mga naipon na pananalapi sa ilalim ng kanyang pangalan. Sabi ni Jin na tila ba tatawagin na niya ang pangalan ng binata. Tinanong ng lalaki kung maaaring pamilyar ang lalaki noon. Sinabi ni Saint Gang na sila ay matandang magkaibigan, pagkatapos ay dinala sa isang malapit na eskinita. Tinanong ng subordinate kung okay lang si Miss Saint. Nagulat si Sophie at nagtaka kung bakit ang mukha nito ang bumalik sa kanya ng mga sandaling iyon. Ngunit ang mahiwagang aura na iyon na gustong ubusin si Sophie at halos kapareho ng aura ng taong iyon. Tinanong ni Sophie ang kanyang nasasakupan kung natakot na ba siya na kahit ang kamatayan ay tila isang mas nakakaakit na opsyon. Inutusan niya itong bumalik sa pawn shop at alamin kung sino ang lalaki. Sinabi ng nasasakupan na naiintindihan niya.
At pagkatapos ay nagtanong tungkol sa appraiser. Pero biglang nagbago ang isip ni Sophie. Inutusan niya ang isang subordinate na tapusin na lang sila. Sinabi ng nasasakupan na ang appraiser ay nasa ilalim ng proteksyon ng sangay ng Virgo, at kailangan pa nilang ibenta ang mga relics sa kanya. Sinabihan sila ni Sophie na gawin ito sa pagkukunwari na pinaghintay ng isa ang santo, at ang isa naman ay nang ahas na ipahiya siya. Sabi ni Sophie, pareho silang karapat-dapat na parusahan. Sinabi niya na mag-aabot pa siya ng relic at magpapahiram ng isang piraso ng sagradong esensya. Sinabi ng subordinate na bawal gumamit ng magic sa neutral zone. Gayunpaman, tinanong ni Sophie kung ang subordinate ay tumatangging magsagawa ng mga gawain para sa santo. Nasa desperadong sitwasyon ang nasasakupan. Sinabi niya na walang paraan na manggahas siya dahil ang pagnanais ng isang santo ay pagnanais ng isang sagradong nilalang. Yumuko siya kay Sophie at handa nang tanggapin ang regalo. Sinabi niya na ang pagnanais ng sagradong kakanyahan ay ang pagnanais ng langit mismo. Tinanong niya kung paano niya malalabanan ang utos ng isa sa 12 banal na sumuporta sa kanilang buong mundo. Tanong ni Gang na nakatayo doon. Tumutulo ba ang bubong nila? Nagaganap ang auksyon sa Relic Trading Complex sa Central Zone. Naglalakad si Sanji sa kalsada. Uminom siya ng juice at naglakad-lakad lang. Bigla siyang may nakita, hindi naman daw umuulan kaya nagtanong. Bakit natapon ang tubig dito? Bahagyang sumandal si Sanji. Naisip niya na kahit konti lang ay ramdam na niya ang mahiwagang enerhiya na nanggagaling sa kanya. Bigla niyang nakita ang isang tubig na kopya ng kanyang sarili sa refleksyon. Takot na takot siya at tumalon pabalik, nalaglag ang katas dahil nakalabas ang nilalang sa lusek. Ito ay isang uri ng tubig, isang halimaw. Nagtaka si Sanji kung ano ang nangyayari dito. Lumingon yung lalaki. Nakita niya na kasing dami ng mga halimaw sa tubig ang mga tao. Ang ilan ay nag-isip na ito ay isang palabas, habang ang iba ay kinilabutan. Sabay tingin ni Sophie na may kasamang duplicate na salamin. Sabi ni Sophie, sinabi niya na ang ilan sa mga nilalang ay maihahambing lamang sa isang ranggo na Templar. Gayunpaman, sa kanyang opinyon, kung ang isang hukbo ng mga bug ay umatake ng sabay-sabay, kahit na ang isang elepante ay maaaring magkaroon ng mga problema. Si Sanji naman ay napalingon sa kanyang subordinate ni Sophie. Tinanong niya siya kung bakit gumagamit siya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa isang neutral zone. Sinigawan niya para tumigil siya kaagad. Sinabi ng nasasakupan na ito ay utos ng isang santo, kaya hindi na kailangang mag-alala. Sinabi niya na kumikilos sila ayon sa kalooban ng mga Diyos na buhayin ang relic. Sumigaw siya. Sumugod si Sanji papunta sa kanya, ngunit mas mabilis ang flash at isang haligi ng liwanag ang tumama sa kalangitan. Nahuli ng isang subordinate ang mga taong malapit sa mga water balloon. Sinabi niya na haharapin niya ang tao mula sa relic evaluation point. Samantala, inutusan niya ang iba na hulihin ang appraiser mismo. Ang lahat ng mga kopya ng tubig sa likod niya ay nakakalat. Nakita namin si Sanji, na napagtanto na wala siya sa pinakakaaya-ayang sitwasyon. Iniisip niya na kailangan na niyang makaalis dito bago pa siya mawalan ng malay. Nagpasya siya na kailangan niyang gawin ito sa lahat ng paraan. Gayunpaman, unti-unti na siyang nawala ng malay. Samantala, parami ng parami ang tubig na nakikita ni Gang sa kisame. Nakatayo lang siya doon at mataman itong tinitigan. Tinanong ni Jin kung may nangyayari sa labas. Dahil ramdam niya ang kakaibang agos ng mahika, bigla siyang sinunggaban ng mga kopya ng tubig. Sabay hawak ng kutsilyo sa lalamunan ni Gang. Inutusan ng subordinate si Gang na huwag lumipat. Sinabi niya na hindi ito personal, ngunit naglakas loob si Gang na saktan ang santo. Hiniling niya sa kanya na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Kung ayaw niyang damanak ang dugo, sinabi ng nasasakupan na inutusan sila ng santo na patayin silang dalawa. Sinabi ng nasasakupan na kung sila ay nag-alok ng kanilang taos-pusong paghingi ng tawad at binili ang kanilang mga relics sa mataas na presyo, kung gayon marahil ay maaari niyang ilagay sa isang magandang salita para sa kanila. Walang pakialam si Jin. Siya ay ganap na kalmado. Sabi ni Gang, naniniwala siya na ang mga tao ay hindi pinahihintulutang magwatak ng kutsilyo sa publiko sa mga araw na ito. Ang shock ni Jin na ito ay sinabi kay Gang na hindi niya naisip na gumamit si Gang. Hiniling kay Jinman na hilingin sa kanila na lumabas at magbayad ng kabayaran para sa pinsala. Gayunpaman, ang isip ng appraiser ay abala sa katotohanan na ang kutsilyo ay regalo mula sa Aquarius Constellation. Ngunit nagawa ni Gang na sirain ito gamit ang kanyang mga kamay.
Nagalit ang nasasakupan at pinaalalahanan siya na sinabihan siya nito na huwag masyadong itulak. Pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake ang water snake na si Gang. Inalis niya ang kanyang kamay at sinira yon. Tinanong siya ni Gang kung mayroon pa ba siya dahil nakakamangha ito. Akala ng nasasakupan ay kalokohan lang ito dahil sa isang suntok lang natamba ni Gang ang clone. Naisip ng nasasakupan na alam niya na ang santo ay nagkasakit dahil sa isang dahilan. Delikado ang lalaking ito. Ang nasasakop na pag-iisip, napagtanto niya na kailangan niya itong harapin ng mabilis hanggat maaari bago pa ito magdulot ng anumang gulo. Sinabi niya na titingnan nila kung kakayanin ito ni Gang. Sinabi ng nasasakupan na sila ay nilikha ng purong mahika ng isang santo. Ginamit ng subordinate ang orange class summon water waves. Sabi ni Gang, ang mga peste na ito ay tila hindi kapani-paniwalang masaya na makita siya. Bumalik ang bida sa appraiser. Sinabi ni Gang na sinabi sa kanya ni Jean na maaari niyang kunin ang gusto niya. Kinuha ni Gang ang mga kutsilyo at sinabing sa kanya ito hihiramin. Agad na nawala ang bida sa kinatatayuan niya. Siya ay sumugod patungo sa kalaban. Sinabi ni Gunley na ang mga dagger na ito ay maganda. Nakatanggap ang bayani ng abiso na nakolekta ang impormasyon. Ang tubig ng tiyaga ay tumatawag para sa limot. Sigaw ni Gang na pakiramdam niya ay hindi sila mas malakas kaysa sa mga asong bakuran. Sinabi ng bayani na sa palagay niya ay dahil ang mga armas na ito ay lumampas sa klase. Sinabi ng bayani na binalak lamang niyang suriin ang kanyang mga item. Ngunit may nakita siyang mas mahusay. Ang impormasyon ay nakolekta ng isang fragment ng isang duplicate na salamin. Nakatanggap si Gang ng notification na hindi niya kailangang matulog, at na ang buong itinapon na karanasan ay nadagdagan. Samantala, hindi makapaniwala ang nasasakupan na napakadaling nawasak ang tawag ng santo. Siya ay natakot, nakakatakot na tanong ni Gang. Hindi pa tayo tapos dito ha? Napagtanto ng nasasakupan na kapag sinubukan niyang umatake, agad siyang mamamatay sa pagtakas. Sumigaw ang nasasakupan na hindi pa ito ang katapusan. Nakangiting sabi ni Gang na sinisigawan ng uod. Hindi pa tapos. Ang pinakakaawa-awa, ang appraiser ay nagsimula ng manghula ng kaunti. Sinabi ni Sungji na inatake lang siya ng isang Templar mula sa Aquarius branch, katatapos lang daw nila dito. Binanggit ni Sung Ye ang mahiwagang enerhiyang ito. At tinanong kung hindi ba ito tawag ng mga santo. Sinabi ni Gang na mukhang ganoon nga, ngunit sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng isang bagay na iyon, binibigyan lamang nila siya ng mga bagong mapagkukunan. Sinabi na dapat silang umalis bago ang susunod na pag-atake. Anyway, sumigaw ang appraiser at hiniling silang maghintay ng 1 minuto. Naisip niya kung paano 20 taon na ang nakakaraan ay sinundan niya si Gang at nakinig sa kanyang sining, at malinaw niyang naaalala kung paano nakolekta ni Gang ang mga materyales pagkatapos ng bawat pakikipaglaban sa mga halimaw. Sinabi ni Jean na lumaban ang lalaki na parang demonyo. Sinabi ni Jean ang tungkol sa nakakabaliw na estilo ng pakikipaglaban at tinanong kung maaaring ang taong ito ay si Lai Gang. Kaya, kinumpirma ni Gang ang kanyang pagiging tunay. Tuwang-tuwa si Jean. Sinabi ni Gang na babalik siya para sa mga materyales na ito, kaya hiniling niya sa kanya na bantayan itong mabuti. Sinabi ni Gang na mayroon pa siyang ilang mga katanungan. Yumuko si Jean at sinabing, "Siyempre, bumalik ka ulit." At kaya umalis si Gang doon. Si Sunji na tinanong si Gang kung bakit siya pinupuntirya ng santo. Sinabi ni Gang na malamang na nagalit siya tungkol sa isang bagay. Tinanong ulit ni Sunny kung nasaktan ba si Gang sa anumang paraan. Sinabi ng bayani kay Sunji na makikita mo ang isang bagay na masaya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kami ay nag-transported at nakita na ang aksyon ay tumatagal ang lugar sa isang cafe, si Gang ay masayang kumakain ng ice cream, sumigaw na ang galing ng local ice cream. Sinabihan niya si Sungi na huwag mahiya at kumain hanggat kaya niya. Sinabi ni Sun Ye na nagpapasalamat siya, ngunit sinabi na ang lugar na ito ay maaaring magastos ni Gang ng isang magandang sentimos. Gayunpaman, sinabi ng Gang na ayos lang. Tutal dinampot niya ito kanina. Sinabi ng Gang na maraming mga pribilehiyo ang magagamit dito. Sinabi rin ni Gang na sa natatandaan niya, tinawag nila itong isang emblem. May hawig at functionality daw ito sa bank card, pero with it, pwede pang umarkila si Gang ng skills ng ibang tao. Hindi raw niya napansin noon na nakasuot siya ng Aquarius emblem. Naisip agad ni Sun Yi na baka may problema sila dahil nagsisilbi rin itong identity identifier. Sinabi ni Gon kay Sun Yi na kalimutan na ito. Dahil iisipin nila ito pagkatapos kumain.
Inisip ni Sun Yi kung okay lang ba talaga sa kanya na kainin ito. Tapos lumapit sa kanila ang amo ni Sungi. At sinabing hindi rin daw niya nagustuhan ang local ice cream. Binati ni Sungi si Bishop Sung-ho. Tinanong niya kung tutol ba sila kung sasama siya sa kanila. Samantala, iniisip ni Gang kung ito ba ang amo. Naiistorbo si Sung-ji. Sinabi ni Sung Hayek na masaya siyang makilala sila. Kinausap niya si Gang at tinanong kung sinabi sa kanya ni Sungi ang tungkol sa kanya. Sinabi ni Song na sinabi ni Sunji na nakilala niya ang isang tunay na kamangha-manghang tao na nagawang talunin ang mga gagamba. Kabaliktaran niyang Wei na nabigo ng husto. Tinanong ni Gang kung ano ang negosyo ni Sun. Sinabi ng obispo na ang pag-hire ng mga awakened ones ay isa sa mga pangunahing gawain ng obispo. Tinanong ni Gang kay Song Hayek kung ano ang maaaring ialay sa kanya. Sinabi ni Song na ang paparating na malaking auction ay itatampok ang isa sa sariling maalamat na relics ni Lai Gang. Sinabi ni Song na dahil hindi nagmamadali, bakit hindi ituloy ang kanilang pag-uusap. Habang nag-e-enjoy sa proseso ng auction, nang marinig ni Gang ito, na ibinaba ang kanyang kutsara at tumigil sa pagkain ng ice cream, ang paglalaro ng aking relic ay nangangahulugan ng kanyang interest. Marunong daw talaga sa intriga si Sung Hayek. Sinabi ng bayani na ito ay medyo kawili-wili. At saka tinanong kung malayo ang auction house dito. Sinabi ni Sung na hindi ito malayo. Sinabi ng obispo na dahil ang mga bihirang relics ang magiging lote, napagpasyahan na ilagay ang drawing sa isang angkop na lugar. Sinabi ni Sung na ito ay matatagpuan sa isang altitude na 4,876 na metro sa itaas ng lupa, kung saan ang pinakamalaking auction house ay matatagpuan sa lumulutang na lungsod ng Drachma. Dinala kami sa isang malaking Drachma auction house. Nakita namin si Sophie na nakaupo sa isang upuan at nag-aalala tungkol sa isang bagay. Nanginginig siya at mukhang natatakot. Tapos may lalaking kumausap sa kanya. Sinabihan siya ni Stephen na magwala kung may balak pa siyang manginig sa sulok. Naisip ni Sophie na siya pa rin ang parehong masamang ugali na bumpkin. Gayunpaman, napagtanto niya na dapat niyang kontrolin ang kanyang init ng ulo. Sa ngayon, naisip niya kung paano ito ang pinakamalakas na tao na nagawa pang malampasan ang Lai Gang. Sa kanyang opinyon, walang lugar na mas ligtas kaysa sa tabi niya. Ito ang banal na tanda ng leon, si Stephen Marker. Sinabi ni Stephen na sa anumang kaso, ang relic ni Lai Gang ay magiging kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag subukang angkinin ito. Tinanong niya kung saan siya pupunta. Gayunpaman, hindi siya sumagot at sinabihan siya na maupo at huwag mag-abala dahil wala siyang kinalaman. At kaya umalis si Steve, naiwan si Sophie mag-isa. Dumungaw si Sophie sa bintana at naisip na kailangan lang niyang kumalma. Sigurado siyang kung sino man ang lalaki ay hindi ito makakapasok dito. Bigla siyang may napansin doon. Nakita niya ang posibilidad, si Hugo. Akala niya ay sakto namang dumating ang welcome guest. Kasabay nito, iniisip lamang ni Huichel kung saan alam ni Hugo ang karakter ni Gang. Sigurado si Hugo na pupunta si Gang dito. Ang Drachma City ay isang tunay na kayamanan ng mga mahahalagang relics. Biglang sumulpot si Sophie sa likod niya. At sinabing matagal na silang hindi nagkita. Tinanong niya siya kung kumusta siya. Si Hugo Otis ay hindi natuwa nang makita niya si Sophie. O sa halip, nagalit pa siya. Sinabi ni Sophie na hindi siya makakalusot sa mga pagsubok. Sinabi niya na ang oras ay hindi naglalaan ng sinuman ayon sa kanya. Si Otis ay dating isang gwapong lalaki na kumakatawan sa mga santo. Biglang nagbago ang mukha ni Hugo. Pagkatapos ay tinanong niya kung ito ay maaaring dahil sa hindi gaanong bilang ng mga tagasunod. Hiniling sa kanya ni Otis na umatras at sinabing ayaw niyang makipag-usap sa kanya. Tinanong niya ito kung nagpa siya itong huwag pansinin muli. Sinabi ni Sophie na sa bilis na ito, ay maaaring magdusa din ang kanyang anak, sa parehong kapalaran ng kanyang asawa. Napangiti si Sophie at sinabing hindi pa patay ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang kalagayan ay hindi naiiba sa kamatayan. Sinabi ni Sophie na ito ay isang kahihiyan na dinala sa kanyang bahay ng walang iba kundi ang ulo ng pamilya. Tinanong niya ito kung totoo yon. Galit na galit si Hugo. Biglang may sumabog. Nakita namin silang nakatayo sa tapat ng isa't isa. Sabi ni Hugo, sinabihan niya itong lumabas. Pero kalmado lang si Sophie. Natawa siya at sinabing napigilan niya ang sarili. Sinabi ni Sophie na akala niya ay nakalimutan na niya ang tungkol sa kasunduan na pinirmahan niya 10 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay tinanong niya ito, dapat ba niyang turuan ang mayabang na batang lalaki ng isang leksyon, nang biglang may tumawag kay Sophie,
na tinawag siyang parasito? Tumalikod siya at agad siyang pinatalsik ng baril na tinamaan sa kanyang noo. Hinampas siya nito gamit ang daliri niya at nawalan siya ng malay. Agad namang napalingon si Hugo kay Gang. Nagulat sila nang makita ang isa't isa. Tinanong ni Gang si Otis kung anong posibilidad ang naiwan. Nag-alala siya kay Gang at hindi maalis sa paningin si Gang. Pabirong tinanong ni Gang kung crush ba talaga siya ni Otis. Gayunpaman, hiniling ni Otis kay Gang na ihinto ang pagsasalita ng walang kaparerekon. Bumaba ang tingin ni Gang at may tinanong. Tinanong ni Gang kung bakit siya patuloy na tumatakbo sa kanya kung saan-saan. Iniisip niya kung may crush ito sa kanya. Tumayo si Otis sa likuran niya at naisip na ito ay katawa-tawa. At si Gang na iyon ay talagang may problema sa kanyang ulo. Si Lai Gang, ang ika-13 na konstelasyon na kinikilala bilang ang pinakamalakas. Noon pa man ay ayaw na sa kanya ni Sophie. Mas natatakot siya sa kanya. Isang nakakatakot, na may peklat na mukha, isang malupit na ugali na hindi nagpapatawad sa sinumang hamarang. At mayabang na tingin na hanggang buto. Pagkatapos ay ibinalik tayo sa mga pangyayaring naganap 20 taon na ang nakalilipas. Nakikita namin si Gang na naglalakad sa loob ng kastilyo at ang kanyang mga nasasakupan ay sumisigaw na patigilin si Gang. Tumayo ang isa sa kanila sa harap niya, at sinabi na siya ay nasa tirahan ng tanda ng Aquarius. Hiniling niya sa kanya na umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, sinabihan siya ni Gang na umalis. Siyempre, natakot siya. At habang tumatakbo siya, napasigaw siya sa takot at sa pagkaintindi. At pagkaraan ay nakita si Sophie na nagtatanong kay Lai Gang kung bakit siya nang hihimasok sa kanyang tahanan. Sasabihin na sana niya sa kanya na umalis kaagad, ngunit pinutol niya ito sa pamamagitan ng paghampas sa pader sa likod niya. Tinanong siya ni Gang kung gusto na niya talagang mamatay. Napasigaw si Sophie sa kanya. Kung magpapanggap siya ng ganito, sinabi naman ni Gang na ipinadala niya siya upang gamutin niya ang mga nasugatan. Tinanong siya kung bakit siya nasusuka. Sumisigaw tungkol sa kung ilan sa kanila ang nawalan ng mga braso at binti dahil sinusubukan nilang iligtas ang kanyang walang kwentang buhay. Sinabi na siya mismo ang nagsabi na sinadya niya. Para tulungan ang mga tao pagdating niya rito, tinanong ni Sophie kung ano ang pinagkaiba kung may ilang tao pa ang namatay. Sinabi niya na dapat matuwa ang mga tao sa kabilang kalye na nagkaroon sila ng pagkakataong iligtas siya. Napahiyaw si Sophie tungkol sa kung paanong ang patuloy na stress ay naging sanhi ng kanyang mga problema sa kanyang balat ng mukha. Sinabi niya na hindi siya pupunta doon para sa ilang malamig na koro. Ang tanong ni Gang, inis at galit. Sinabi niya sa kanya na mawala siya sa wakas. May nakaschedule din daw siyang interview kay Day, kaya kailangan niyang magkaroon ng panahon para mag-makeup. Sumigaw siya para bitawan siya. Tinanong siya ni Sophie kung bakit kailangang pisilin ng husto. Hindi siya pababayaan ni Gang. Hinawakan niya si Sophie. Sumisigaw siya na kung hindi siya parasito, baka maabot siya ng mga salita. Sinabi ni Gang na tila wala siyang mararating hanggat hindi niya natatalo ang mabahong ginawa sa kanya. Sa kalaunan, napilitan si Sophie na gamutin ang mga sugatan. Hanggang sa mawalan sila ng malay. Iniisip niya na isa talagang baliw na barbarian si Gang. Kinamumuhian ni Sophie si Lee Gun mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagising si Sophie at tinanong niya siya kung nakatulog ba siya ng matagal. Bigla siyang natauhan sa nangyayari. Nagulat siya dahil umupo ito sa tapat niya. Napasigaw siya sa frustration. Sinimulan silang sigawan ni Sophie na pakawalan siya kaagad. Tinanong din niya sila kung paano sila naglakas loob na tratuhin ang santo ng ganito. Sinabi ni Gang na hindi nagbago ng kaunti si Na sa loob ng 20 taon. Nagtataka siya kung paano niya ito nagawa. Tinanong sila ni Sophie kung sa tingin nila ay makakatakas sila dito. Iniisip niya na hindi siya ang mahinang babae. Naisip ni Sophie na hindi siya mahihirapang matuno ang lubad. Nagpasya si Sophie na hindi nila siya mapipigilan sa ganoong bagay. Pero bigla na naman siyang sinampal ni Gang sa noo. Sabi ni Gang na parang may iniisip siya. Tapos nakita niyang may mali sa daliri niya. Nagsimulang magtaas si Sophie. Sinabi niya na mayroon siyang acid layer sa kanya na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng panlabas na pag-atake. Sinabi ni Sophie na ngayon ay kumakalat ang acid na ito sa kanyang katawan at kakainin siya mula sa loob palabas. Nagkaroon ng panahon si Sophie na magpantasya tungkol kay Hang, na humihingi ng awa sa kanya. Gayunpaman, sa parehong oras ay nagpadala sa kanya at ipinakita na ang kanyang sugat ay nawala na. Nabigla siya. Agad na nakabawi ang mga natunaw na tissue, at naisip niya na isa itong totoong scam.
Tinawag siyang parasito ni Gang at tinanong kung bakit hindi nila maalala ang lahat ng nangyari sa pagitan nila. Sinabi ni Gang na narinig niya na nagsisinungaling si Yaya sa bawat isa na nagsasabing ang kanyang pagbawi sa labanan para sa kanyang sarili. Nakuha niya ang isang hit para dito. At siya ang nagpadala ng kanyang subordinate sa appraiser. 5 suntok pa para dyan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na ipaalala sa kanya ang sinabi niya na ituro sa iyo. Sinabi ni Gang na makakakuha siya ng isa pang 50 suntok para doon. Hiniling niya sa kanya na maghintay. Naghintay talaga si Gang. Gayunpaman, sinabi niyang tapos na ang oras.